gumastos kami dahil naipit kami sa programang ito. Paano na nilahanap buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Inakulong pa ako. Mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko na itong programa na ito hindi na nabigyan ng kakulang pag-study. Walang proteksyon sa amin. Dapat managot itong mga LTFRB at UTR eh. Tinatchap ang aming prangkisa. Pinapatay ang may pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda pa yung modernization na may mamamatay at saka kayo ay mamubuhay. Dinideadline kami ng dinideadline. Mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami. Pinapaikot lang tayo nito eh. Hindi pala. Ito pala, Chairman. Pasensya na. Okay. So ngayon, May I intervene para umpisan natin? ito, Mr. Chairman. Alpha, may nawawalang more or less 7 million. Nasaan to 7 million? Dahil nasa ikaw may hawak ng pera. Mr. Chair, naibigay ko po sa kanila. Paano mo nabigay? Ipakita mo sa amin ebidensya na nagsasabi na binigay mo yung 7 million. O 7.6 kasi kung sinasabi nilang 1 million. So meron pa tayong 7.6. Saan ang pagpapatunay mo na binigay mo sa kanila? Mr. Chair, naalala nyo po na ang binanggit ko dito na meron lang po akong mga katibayan na mga messenger na text po sa akin. And actually, I found out pa pala, meron pala akong naibigay na cheque. And also, meron din po akong mga videos na magpapatotoo na higit po dyan sa sinasabi nila, yung natanggap nila. So, nasa ng video? Anong video, Mr. Chair? Kung may sinasabi kang video na binibigay mo sa kanila pera, inabot mo pera sa kanila? Yes, Mr. Kanino mo Chair. inabot? Kay Miss Julie Tamblad. Magkano inabot mong pera? Last August, that's about kalahating milyon, Your Honor. Will you agree with that? Ito lang po, iniisip ko nga po kung ano naman po yun eh. Kasi kung meron siyang papakita na video na tumatanggap ka ng pera mula sa kanya, magkano? 500,000? Yes, Your Honor. Actually, tapos na yung aming transaksyon dahil ang naging transaksyon lang po is May, I think January and May. No? August na po ito. Ito po yung during na lumabas yung government subsidy. Mr. Chair, may we allow to have that video and ano pa yung sinasabi mo, ebidensya mo na sinasabi mo? Your Honor, nandito nga po sa aming naging messenger conversation. Can we, Mr. Chair, I don't know how to handle this, but I think we need to see the video for us to find out kung talagang nagkaabutan sila ng pera. And now, kung yung 500,000 pesos na sinasabi mo na inabot mo kay Julie, must be reflected, ano? If that is true, Miss Julie, Yes, sir. wala ka natanggap na 500 pesos? Nagtataka nga, sir, na kung saan pong breakdown yun na ano. So, siguro, sir, i-ano ko na lang muna, mag-accounting din muna kung paano po namin makakatch up sinasabi rin po ng Sir Alpha. Kasi sir, ang usapan po I think, Mr. talaga. Chair, we have to see the video for us to find out the veracity of this allegation. I don't see any reason for us not to see it, no? And aside from that, is that the only money that you have given, the 500 pesos? 500,000 daw po. 500,000? 500,000? No, Your Honor. Yun nga po, what I've said dati pa, it's about 14 to 16 million po yung naibigay ko. The whole package of it, kasama lahat po yung gastos. Sige. Mr. Martinez, dati yung transport, ang kausap ay auto kit. Ang offer, 200,000 per unit. Tama,
doon sa mga nagrereklamo? Ha? Yes, Your Honor. Yes. Nabigla na lang kayo, nagbago. Napunta sa Mahindra. Ang offer, 400,000 per unit. Tama, Mr. Martinez? Your Honor, ang Tama. yes, Your Honor. Gusto mo i-contempt na kita eh. Kausap ko yung boss mo eh. Kala mo yata hindi ko kakilala yung boss mo. The amount given as a discount was 16 million for 40 units. Tama? Yes, Your Honor. So, could you please tell this body, paano mo ginamit yung 16 million? Kasi sinabi nila na yung 16 million went down to 14 point something million dahil may binayaran ka. Ano yung binayad mo ron na nabawasan yung 16 million, umabot sa 14 million? Mr. Chair, kung pwede po, ito po yung aking mga Sagutin mo yung tanong ko eh. If you're going to evade to answer the questions, sa susunod ay papakulong na kita eh. Sagutin mo. Opo, ito po yung Doon sa 16 million, bakit naging 14M? Yun ang sinabi mo nung last hearing eh. Tama? yes, Your Honor. Yes. Saan ginamit yung nabawas na yun? Para ma-itemize na natin. Your Honor, kasi po, before pa lang na nagkaroon na ng LOG, nag-cash advance na po sila ng 800,000. Hindi. Sagutin mo muna. Sagot ko. Kung iyan mo, 800,000 yung kinas advance. Kasi ikaw ang una nag-finance nito eh. Opo, Your Honor. Yes. Yes. Ikaw ang unang nag-finance. So, sagutin mo ako. Saan napunta yung 2M na nabawas sa 16M? Saan napunta yung 6M? Possible po. Yan yung natira po ay sa commission ko po. Possible po. Commission mo yung 2M. Opo. So natira 14M. Opo. Yun, kasama na yung gastos sa pagpaparehistro. Opo, Your Honor. Yung lahat ng insurance at magkano ang total nun na expenses? Nasa 4.5 po lahat. So 14 point something minus 4.5 will amount to more or less 10M ang natitira. Yes, Your Honor. Paano mo hinati yun? True, hinihingi po sila sa akin na cash advance. Paano mo nga hinati? Mr. Chair, dagdag ko lang Ikaw kasi. naman, no? 6.4 pa rin yung binawas doon because of the government subsidy. Tama yon? Tama? Okay. So, bawas yon doon sa 10. So, may natitirang 4. Malayo yun. Mr. Chairman, hindi kasi, tinan mo ha, may I explain lang, briefly, Mr. Chair. 16 million yung commission. Yeah. Okay. 16 million yung ano ha. Hindi ko dinidepensa to ha. Wala akong dinidepensa sa inyo. Remember that we are trying to ferret out the truth. 16 million ang binigay sa iyo. 2 million ang commission mo. 4.5 ang ginastos doon sa mga procurement na sasakyan. So that is 6.5 plus 6.4. So ilan yan? 12.9. So minus natin ng 16 million sa 16.9 sa 14 million, may nawawala tayo, Mr. Chairman, na 2.9. Hindi ako naniniwala na 2.9 lang nawawala. Ayan. So yun, ang ating chairman hindi naniniwala. So, Alpha Martinez, kung may nawawala nitong 2.9 na to, nagbigay ka sa kanila ng 500,000 na sinasabi mo. So nasaan ang 2.4? Sino kumuha ng 2.4? Dahil may natitira pa eh. Di ba? So kinuha mo ba to? Hindi po, Your Honor. Ito nga po, meron po akong mga katibayan dito kung paano ko po naibigay sa kanila yung mga natitira na pera. So magkano yung binigay mo sa kanila yung total? O basta bawasin na natin, 2 million na komisyon mo. 4.5 doon sa ginastos nyo, doon sa sasakyan, sa pagbili, lahat na yon. 6.4 yung subsidy ng government. So may natitirang 2.9. Nagbigay ka ng 500 something, sabihin na natin. So may natitira pang 2.4. Nasaan yung 2.4?
Your Honor, hindi ko po talaga alam kasi binigay ko po. Hindi, talaga sa sinabi kanila. mo ikaw tumanggap ng pera eh. Kanina mo binigay yung 2.4 na natitira pa. Sa modernization, may nag-order po ba sa inyo? Yung early part ng modernization, about 2017 or 18, nakipag-tie up kami sa isang company that deals with electric vehicle. Nakaproduce kami ng 4 na prototype na, in a way, yung the other side, yung engineer dun sa kabila, very aggressive na pinopromote yung sasakyan. Lahat ng exhibit or may event sa DOTR or somewhere, dinadala niya yung mga sasakyan doon. But just that, maganda yung sasakyan. Very practical, simple. Nga lang, ang pinaka-hindrance lang doon, medyo may kamahalan lang. Just the basic Magkano unit po yung basic ninyo to be compliant? just the basic unit costs around 2.6. Is it Pag because of i-add on- labor No, the technology. technology? And, Hindi kaya ayaw- pwedeng gumawa ng mas low-end? Pwede rin kung gagamitin natin yung traditional jeepney tapos nandoon yung... Pwede naman eh. Wala namang sinasabing design limitation. It's just specs, di ba? No, but actually the Department of Transportation require us to do with yung magandang headroom, legroom, and everything. Ergonomically maganda. Nagawa din namin yon, pero lumayo na doon sa traditional jeepney. Then, may nakausap din akong mga operators na nakita nila yung mga yari ni Hino at ni Puso na mukhang minibus. Mas prepared daw nila yung menguso na sasakyan na yung forward, nandoon yung engine o yung electric motor. So, ganun yung ginawa namin. At the same time, in-incorporate namin yung traditional features ng jeepney. So, we did 2. Actually, the one runs on full electric, yung isa LPG. Galing ha. Actually, maganda mamaya pa-flash natin sa screen. Sir, kanina sa presentation ng LTFRB, meron nga po silang pinakitang isang model na side-facing, parang layout internally ng traditional jeeps. Sa inyo po ba yon? Isa po ba yon sa 4 na prototypes na dinevelop nyo? May ginawa kaming bench type at the same time nung bago pumasok yung pandemic at ito yung yari namin yan. Yan yung electric. So kung i-commission kayo, i-commission ng LTFRB ang Sarao mag-develop ng traditional jeepney pero mas environmentally friendly ang makina and mas efficient, kaya nyo rin naman, di ba? Ang kaya ng Sarao. Kaya namin mag-manufacture ng body chassis and other mechanical parts, pero ang problema natin ngayon, saan tayo kukuha ng Euro 4 engine? Yan ang problema talaga natin dyan. Yung gumawa ng jeep madali eh. Yung maghanap ng technology or yung makina and everything, puro sa labas lahat yan. Understood po. So, sorry, last na lang. So, ibig sabihin, kaya ng Sarao yung, kumbaga, yung body or yung chassis. Kaya lahat If yan. ever i-commission ng LTFRB ang Sarao mag-design ng ganyan, yung missing piece na lang, missing link sa puzzle na yun, ayun na lang makina. Yung puso. Yung puso. Okay, sir. Thank you. Thank you. Just to follow up, sir. Una, na-miss namin yung kabayo, sir. Miss na. Na may ribbons. Na may Mama Jo. ribbon. Alam nyo, every time meron guest dito from the embassies of different countries of the world, ang binibigay ko na souvenir ay yung jeepney ng Sarao na nabibili dun sa mall. At ang ano ko lang ho is talagang napakaganda nung sana yung matulungan natin yung Sarao Motors. Ang tatanong ko lang naman, sir, kung nabanggit niyo po ba ito, meron po bang tulong na offer sa inyo from DOTR, DOST, for example? Kasi sayang eh. We are also delighted to have you here kasi ayaw namin mawala yung heritage natin. Ako, lumaki ako sumasakay sa jeepney. At, Salamat po. ilang beses na ho akong sumabit sa jeepney. Pero a few years back, yung DOST, nag-research din sa shop namin.
siguro mga 1-2 taon, dahil may lumabas silang programa din yung standardization ng jeepney. Binibigyan nila ng standard dimension tsaka capacity na hanggang saan ang ihahaba ng jeepney. Then, tinatanong nyo about Department of Transportation kung nagbigay sila ng support or may concrete program about improving or modernizing the jeepney. Wala kaming na ano doon. Baka very interested po kayo, baka merong kayong idea or anything na we can do. Use us as your liaison officer to the government, Well, because we wanted to help yung local manufacturers. Well, yun lang nga, ang pinaka hindrance dyan is where to get the powertrain. Either electric or the Euro 4 or any like LPG. Hindi ganun kadali humanap ng puso. Puro no, sir? labas lahat yan. Tama. Yeah, I think Senator Jinggoy wanted to interject. Senator Jinggoy, yes, you're recognized, sir. Isang tanong lang kay Mr. Sarao, if I may. Please proceed. Magkano isang unit ng pinakita niyong prototype? Mga 2.6 so yan, basic unit. Wala pa yung mga 2.6. GPS, wala pa yung mga electronic, yung mga ticket, whatever that is. Pati aircon, mga 3 million yan. May aircon din yan? Yung naka-picture kanina, basic unit, pero kung i-add mo lahat yung option, abutin ng mga 2.9 to going up. Depende sa gamit na ilalagay. Yun lang, Madam Chair. Electric. Mr. Chair? Yes, Senator Risa, please. Salamat, Mr. Chair. Nagpaabot po dito sa harapan at may kopya po kaming tatlo nitong PUJ Modernization Program nationwide na papel. May disenyong brand new air-conditioned jumbo jeepney. Yung ganitong klase po ba, I'm sorry, I can have it sent to you, Mr. Sarao, posibleng pumasok sa prototypes but under the current 2-point-something or 3 million na range? Although hindi malinaw po dito kung ano po yung makina nito, ano po yung puso nito. If it will run on diesel at Euro 4, probably it's lower than 2.6. Okay po.